Muli magandang hapon sa inyo lahat mga kapatid. Paumanhin po medyo lumakas po yung ihip ng hangin dito na wala po yung signal namin. Okay po, kamusta po kayo mga kapatid? Buti po. Sa Panginoon. At tayo po ay magsasalo-salo sa salita ng Diyos. At sa kanyang biyaya ay patuloy po na habang hinihintay natin ang Panginoong Hesus sa kanyang nalalapit na pagbabalik, yun naman ang pangako niya at tayo ay inaasahan natin yun. At bilang mga nagtiwala sa Panginoong Hesus, ang tawag nga po natin doon, yun ang ating mapalad na pag-asa. Yun ang ating buhay, yun ang ating pinaka-aasam-asam. Amen mga kapatid? Pero bago yun, habang hinihintay natin, gusto natin patuloy tayong mapalapit ng mapalapit sa Panginoon, sa ating Diyos na buhay at tunay. So ngayon pong hapon, samahan po ninyo akong basahin natin ang Isaiah chapter 6, verse 1 to 8. 1 to 8 lang po ito, Isaiah chapter 6, 1 to 8. Isaiah chapter 6, verse 1 to 8. Yan, kung mapa-plus po natin yung Bible natin. Yan. So, sabay-sabay nating babasahin, verse 1, Isaiah chapter 6. At pagkatawag kay Isaias, ng taong mamatay si Haring Uzzias, nakita ko si Yahweh. Nakaupo siya sa isang napakataas na luklukan. Ang laylayan ng kanyang damit ay nakalatag sa buong templo. Verse 2, may mga serapin sa kanyang ulunan at bawat isa ay may 6 na pakpak at 2 na nakatakip sa mukha, 2 sa buong katawan at 2 sa ang ginagamit sa paglipad. Next, wala silang tigil ng kasasabi sa isa't isa ng ganito, banal, banal, banal si Yahweh na makapangyarihan. Ang kanyang kaniningay laganap sa sanlibutan. Verse 4, at sa lakas ng kanilang tinig ay nayanig ang pundasyon ng templo at ang loob nito ay napuno ng usok. Then next, verse 5, at sinabi ko, kawawa ako, marumi ang aking labi at naninirahan sa piling ng mga taong marurumi rin ang labi. Napahamak ako, mapapahamak ako pagkat ako'y isang makasalanang nakakita kay Yahweh, ang makapangyarihang hari. At pagkatapos, may isang serapin sumipit ng baga sa dambana at lumipad na patungo sa akin. And then verse 7, at ang bagay idinikit sa aking mga labi at sinabi, wala nang sala, napawi na ang kasalanan mo. At narinig ko ang tinig ni Yahweh, sino ang aking ipapadala? Sino ang aming susuguin? Sumagot ako, narito po ako ang isugo niyo. Pagpalain ko ng Panginoon ang kanyang mga salita. So mga kapatid, pinamagatan ko po ang mensahe ng Panginoon ngayong hapon, ang tunay na Diyos. Ang tunay na Diyos. Bakit? Siguro mapapaisip ang makakarinig marahil nito, may tunay na Diyos. Bakit? Meron bang maling Diyos? Sapagkat tayo po bilang mga tao, meron po tinatawag na instinct, Instinct, ibig sabihin, meron tayong likas na kakayahan mag-isip at kilalanin na bilang tao, meron pong mataas na persona o being kaysa sa atin, At ang nakalulungkot ka lang po, yung iba po ay naitutuon o naibabaling po ito sa mali. Kaya nga po yung ating mga kababayan, yung po mga taong nasa kagubatan, nasa kabundukan, instinct po, maghahanap sila ng kanilang sasambahin. Pero silang kikilalaning mas mataas, mas dakila kaysa sa kanila. So, kaya ang importante, makilala natin ang tunay na Diyos. Sapagkat kung hindi po natin makikilala ang Diyos ng Biblia, ang Diyos na lumikha ng langit at lupa, ay maaaring ang ating sasambahin ay bababagsak po tayo doon sa tinatawag na idolatry o Diyosan. So dito po sa aklat po ni Isaiah na binasa natin, ang 3 puntos lang po ito mga kapatid. 3 puntos lang. Una,
Ang unang puntos ay sa verse 1 to 4, ang pagkilala sa tunay na Diyos. Napakahalaga po. Sa unang puntos, ang pagkilala sa tunay na Diyos. Sa verse 1 to 4, makikita po natin dito, una, sa verse 1, iwasan ang maaaring magtakip sa atin, sa Panginoon. Ano yung mga pwedeng magtakip o humarang, humadlang sa ating pagkakilala o paglapit natin sa tunay at buhay na Diyos. Para po sa karanasan ni Isaias, dito po ang sabi sa verse 1, pagkatawag kay Isaias, noong mamatay si Haring Uzzias, nakita ko si Yahweh. Kailan daw po nakita ni Isaias ng malinaw ang Panginoon, ang Diyos ng Biblia, ang Diyos ng langit at ng lupa? Ang sabi ng Biblia, di sa verse 1, nang mamatay si Haring Uzzias. Bakit? Sino po ba si Haring Uzzias? Si Haring Uzzias, sa panahonan po niya sa aklat po ng Ikalawang Kronika, chapter 26. Wala na po tayong panahon para basahin yan, pero pwede po ninyong basahin para makita natin sino ba si Haring Uzzias. Diyan po sa 2 Chronicles chapter 26, beginning at verse 6 hanggang 25 o verse 15, makikita po diyan, nakalathala po diyan kung ano mga nagawa, mga na-accomplish at pagtatagumpay na nagawa ni Haring Uzzias. At talaga naman nung panahon niya, ay marami pong humanga sa kanya. Sapagkat napakahusay niyang hari, napakahusay at napakagaling niyang namumuno. Kaya naman, sa panahon ni Isaias, ang nakatakip sa Panginoon, para makita niya ang lubos niyang paghanga ay maibigay niya sa Diyos ng mga Diyos at Panginoon ng mga Panginoon, ay naibaling niya kay Haring Uzzias ang kanyang paghanga at marahil ang kanyang tiwala at pag-asa ay nabaling sa kanyang hari, kay Haring Uzzias. Kaya niya silang iligtas, kaya silang ipagtanggol, mahusay siya, magaling siya. Pero ang sabi po ng banal na kasulatan, nang mamatay si Haring Uzzias, and then ito, nagliwanag na po yung paningin. Ang matang espiritual ni Isaias, sabi niya, nakita niya ang Panginoon. Ang Panginoon ng langit at lupa. Ang Panginoon ang kanyang kalwalhatian. No? So, ganyan din po sa buhay natin, mga kapatid. No? Kaya importanteng makilala natin ang tunay na Diyos. Sino ba ang Diyos? Ang Diyos po ng Biblia, una sinasabi sa Genesis chapter 1, siya po ang lumikha ng langit at lupa. Hindi po siya ginagawa, wala siyang anyo, siya ay Diyos na espiritu. Ang Diyos po ang pinagmumulan ng lahat ng buhay. At siya rin po yung sustainer ayon po sa Colossians chapter 1. Siya po ang nagme-maintain ng lahat ng may buhay. No? Yun po ang maliwanag na makikita natin. At ang Diyos na ito na naninirahan sa langit, no, ay isang araw ay nagkatawang tao. At yan po ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. At ang sabi nga po, Emmanuel, ang Diyos ay sumaatin, nagkatawang tao. At ang Diyos na ito ay sa laki ng kanyang pagmamahal sa atin, ay hanggang nagkatawang tao at nag-handog ng kanyang sariling buhay doon sa krus, namatay para sa kasalanan ng kasangkatauhan. Kasalanan mo, kasalanan ko, kasamang binayaran ni Kristo sa krus. At pangatlong araw siya ay nabuhay na maguli. At ang sabi ng Biblia, sa John chapter 17, verse 3, makikilala nyo ang katotohanan, makilala ang Ama, at sa pamamagitan ng magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Makilala ka ang Diyos na tunay, at sa pamamagitan ng nagkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Yan po ay sa John 17 verse 3. Kaya mahalaga po yan. No? Kaya nga si Apostol Pablo sa kanyang pangangaral ay nais niyang ang kanyang mga sinulatan o mga mananampalataya sa Korinto ay nais niyang sila ay mapaisip, no? Makapagsiyasat, makapag-evaluate sa kanilang sarili. Ang sabi niya, siyasatin niyo kung kayo nasa tunay na pananampalataya. Mahalaga po yun. No? Siyasatin, saliksikin natin, ako ba nasa tunay na pananampalataya? Yung bang aking Diyos ay tunay na Diyos? So, tandaan natin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ito ang nakilala ni Isaias. So, iwasan natin ang mga maling mga makakatakip o makakahadlang sa pagkilala natin sa tunay na Diyos. Pangalawa, ang tunay na Diyos
ay maluwalhati, no? Ang tunay na Diyos ay maluwalhati. Maluwalhati ang isang tunay na Diyos. Ayon po sa verse 2. So ano po sabi dito? Yung description niya, no? Imaginein po natin kung gaano po kaluwalhati. Sabi niya, may mga makalangit na nilalang, anghel po yan. Sa gawing ulo niya at ang bawat isa sa kanila ay may 6 na pakpak at 2 pakpak na nagtatakip sa kanyang mukha at ang 2 ay nakatakip sa kanyang paa at ang 2 ay ginagamit nila sa paglipad. So, imaginein po natin, wala pong nakakita sa anyo ng Diyos, sa mukha ng Diyos. Wala po. Sapagkat sabi nga po ng Bible, ang Diyos ay espiritu, kaya't ang dapat sumasamba sa Kanya ay sasamba sa Kanya sa espiritu at katotohanan. John chapter 4, verse 23 no, and 24. So tayo po, sumasamba tayo kahit wala tayo nakikita, sapagkat ang Diyos ay espiritu. Batay po dito, hindi po nakita ni Isaias ang itsura o physical na anyo ng Diyos. Hindi po. At hindi po talaga maaari sapagkat mamamatay po ang tao. Sapagkat ang Diyos po ng Biblia, ang Diyos na lumikha ng langit at lupa, ay maluwalhating Diyos. Hindi po natin kayang tumagal o tumayo sa kanyang banal na presensya, mamamatay po tayo. Kaya dito po, nang magpakita ang kaluwalhatian ng Panginoon kay Isaias, tinatakpan ng mga anghel ang kaluwalhatian ng Panginoon. Hindi niya talaga lubusang nakita. And then ano pong sinisigaw? Sabi nila sa verse 3, sabi nila sa talatang 3, no? Banal, banal, banal ang Panginoon na makapangyarihan. Ang kapangyarihan niya ay sumasako sa buong mundo. So ang pagkilala sa tunay na Diyos, tandaan natin, no? Ang tunay na Diyos ay maluwalhati. Ang tunay na Diyos ay banal. So pag sinabi pong banal, ibig sabihin po walang anumang anyo ng kalikuan o kasalanan sa Diyos. Hindi maaaring mag-isip ng masama ang Diyos. Hindi rin siya maaaring magsalita ng masama. At hindi lalong-lalong hindi siya maaaring gumawa ng masama. Kaya pagka po minsan napapatanong ang tao pag may nangyayaring mga disaster, sabi niya, Panginoong Diyos, bakit mo bakit mo ako ginaganito? Tandaan po natin, hindi po siya sa kanyang mga nilikha. Ngayon, kung ano man itong mga nangyayari, no, kalamidad o mga naman, climate change, yan po hindi po yan gawa ng Diyos. Yan po ay bunga ng kapabayaan o pag-abuso ng tao. Yung po nangyayari sa ating kalikasan. No, tandaan po natin. Meron po tayong contribution diyan bilang tao. No? Ang basura tapon dito, tapon doon. No? Inabuso natin ang kalikasan. Kaya ito po, no, pag bumabalik siya, nagbabaha, no? So, yan po ay bunga ng kapabayaan at pag-abuso ng tao. So, ang Diyos po ay banal, no? Pero kapansin-pansin, sabi po rito, no? Walang tigil sila nagsisipagsabi, banal, banal, banal ang Panginoon. 3 beses sinulit. Bakit hindi na lang sinabi ang Diyos ay banal? Marahil, maaring pinapakita nito, no? Meron lamang tayong isang Diyos. Pero sabi dito, banal, banal, banal ang Panginoon. Para sa 3 persona. No? Naniniwala po tayo diyan. Meron lamang isang Diyos sa 3 persona. No? Ang Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. So, ang Diyos po ay ang Diyos na tunay ay banal. Wala po siyang binalak na masama at hindi rin siya maaring gumawa ng anumang kasamaan o kasalanan. Maliwanag po yan sa banal na kasulat. Pangalawang puntos, ang pagkilala sa sariling kasalanan. Yan po ay magsisimula sa verse 5 to 7. No? Pagkilala sa sariling kasalanan. Ito po si Isaias, nang makita niya ang kabanalan at kaluwalhatian ng Panginoon nang mamatay si Haring Uzias, napakaganda po kanyang recognition sa kanyang sarili. Ang sabi niya sa verse 5, sinabi ko, kawawa ako. Marumi ang aking labi at naninirahan sa piling ng mga taong marurumi rin ang labi. So, diyan po muna tayo. So, pangalawang puntos natin, ang pagkilala sa sariling kasalanan. Napakahalaga po nito. Kung habang nakikita natin at nakikilala ang Diyos ay banal, ang Diyos ay mataas, ito naman po ang magiging response natin dapat ay makikita natin ang ating
karumihan, ang ating kababaan. No? The more na nakikilala natin ang Diyos na tunay, ang Diyos ay makapangyarihan, na nakita natin ang ating kahinaan. Ang Diyos ay banal, nakikita natin ang ating kasalanan. Ang Diyos ay mataas, nakikita natin ang ating kababaan. At si Isaiah, sabi niya rito, no? Kinilala niya ang kanyang, no? Sabi niya ang kanyang sariling kasalanan. Ano sabi niya? Meron siyang maruming labi. Isa sa kanyang personal confession ng kanyang kasalanan, siya ay merong maruming labi. Anong mga pwedeng magawang kasalanan ng tao sa pamamagitan ng ating bibig o ng ating labi? No? Marami po. Una, pagiging reklamador. No? Isa po yan sa number 1 kasalanan ng mga Hudyo, pagiging reklamador. Reklamo dito, reklamo doon. No? And then yung paninirang puri, pagpintas sa iba, pagpuna sa iba, no? Paninirang puri. No? At isa pang nagagawang kasalanan sa pamamagitan ng labi o ng bibig ay yung pong pagsasabi ng kasinungalingan. O yung half-truth, kasinungalingan din po yun. No? Yung kalahating katotohanan, kasinungalingan din po daw ang equivalent nun. No? So ilan po lamang yan, no? Sa maaaring makomit na kasalanan sa pamamagitan ng labi o ng bibig. Si Isaiah, sabi niya, ako'y merong maruming labi. No? At isa pang kasalanan niya ay yung pong tinatawag na pride. No? Pride. Magkasama po ito, pride. And then pangatlo, letter C, makasarili. Bakit po? Pag inatras po natin yung basa natin sa Isaiah chapter 5, sa mga talatang sa chapter 5 po na Isaiah, verse 8, verse 11, verse 18, verse 20, verse 21, verse 22, and then 24. Makikita po natin dito, ang kanyang mata ay nakapako o nakatingin sa kasalanan ng iba o ng kanyang mga kababayan. Sabi niya sa verse 8, kawawa kayo. No? Para bang sinasabi niya, makasalanan kayo. Masasama kayo. And then sa verse 11, ganun din. Verse 11, kawawa ang mga pagang bumangon, no? Kawawa sila, lagi nakaturo sa iba, no? And then verse 18. Sabi sa verse 18, chapter 5. Verse 18. Dito sa verse 20, sabi, kawawa kayo, mga baliktad ang isip. So, yung kanyang pagpuna lagi sa kanyang mga kababayan. Laging nakatingin siya sa kasalanan ng iba, sa kamalian ng iba. No? So, puro sila, kayo. And then verse 21. Verse 18, kawawa kayo, mga makasalanan. And then verse 21, kawawa rin kayo, mga may akalang kayo ay mga marurunong, matatalino sa inyong palagay, sa inyong sarili. Sa chapter 5, dito ay nakatingin si Isaiah sa iba. Kayo, paulit-ulit po yun, no? Pero maganda po kanyang recognition pagdating po ng chapter 6. Dito nga po sa verse 5 hanggang 7. Ang sabi na niya dito, very personal na, makasalanan ako. Ako ay may maruming labi. Napakaganda po ng realization. Talagang tinransform ng Panginoon. No? Nagkaroon ng genuine transformation sa loob, sa puso, sa loob na pagkatao ni Isaiah. Nakilala niya yung tunay na Diyos. At kapag nakikilala natin ang tunay na Diyos, nagkakaroon din ng tunay na pagbabago sa ating panloob na pagkatao. Nakikilala natin ang ating sariling kasalanan. Nire-recognize natin yung ating sariling pagkukulang. No? Hindi natin ibine-blame sa iba. Hindi natin isinisisi sa iba. Kaya lang naman ako nagkaganito kasi dahil sa nanay ko, dahil sa kapatid ko, dahil sa kapitbahay namin. Hindi po. Si Isaiah napakaganda. Bagamat, sabi nga, kinilala niya ang kanyang sariling kasalanan. Kasi nga nabanggit natin, 3 bagay, no? Siya ay merong maruming labi, may pride, at makasarili. Itong si Isaiah. And yet, ang maganda po nito, siya rin naman na nagsabi nito, no, sa Isaiah chapter 1.
invitation niya, lumapit kayo sa akin. Tayo'y magkatuwiranan, sabi ng Panginoon. Sa chapter 1, verse 18. Pakibasa nga natin, Kuya Mark. Isaiah chapter 1, verse 18. Siya rin ang may liham nito, no? Isaiah chapter 1, verse 18. Isaiah chapter 1, verse 18. Ayan, basahin po natin. Hali kayo. Magliwanagan tayo. Gaano man karami ang inyong kasalanan, handa akong ipatawad ang lahat ng iyan. Na kahit kayo'y maruming-marumi sa kasalanan, kayo'y pagiging busilak sa kaputian. Napakaganda po ng invitation ng Panginoon at panawagan, no? Through Prophet Isaiah, no? Ito ang panawagan ng Panginoon. Hali kayo, mag-usap tayo. Gaano man karami ang inyong kasalanan, gaano man karumi, aking papuputiin, no? Ang inyong mga kasalanan. Napakaganda. No? Nakikita natin dito ang Diyos na tunay, no? Ay isang mapagmahal na Diyos at mapagpatawad na Diyos. Hindi siya malupit. Isang Diyos na mapagmahal. Isang Diyos na mapagpatawad. Ang Diyos ni Isaiah na kanya kinilala. No? So kaya nga sabi ng Bible, no, John 8 verse 32, makikilala nyo ang katotohanan at ang katotohanan na magpapalaya sa inyo. John 8 verse 32. So yung katotohanan po ito ay walang iba, hindi lang po isang informasyon o knowledge, no? Kundi yung katotohanan po tinutukoy dito ay isang persona, walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Di ba sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. Ako ang katotohanan at ang buhay, sabi ni Jesus. Kaya sabi sa John 8:32, makikilala nyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Saan tayo palalayain ng Panginoong Hesus? Unang katotohanan. Palalayain tayo una sa kasalanan. No? Papatawad lang ating kasalanan sa pamamagitan ng kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan. Walang iba kundi si Kristo. Sampalatayanan natin siya. Ngayon, sasabihin ng atin, no, tao lang ako, makasalanan ako, hindi ko kayang magbago. Palayain po tayo, kaya natin, kaya tayong baguhin ni Jesus. Sabi po nandiyan ng Bible, no? 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, he is a new creature. Sabi ng Bible. Ang sino man na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Yung po nagpapasimula yung pagbabago. Kapag tayo ay napasa kay Kristo. Paligtas tayo kay Kristo. Kilalanin natin siya na siya ay namatay sa krus para sa atin at muling nabuhay. Siya na Diyos na nagkatawang tao para sa iyo at para sa atin. Siya po ang dapat nating makilala. So siya po ang lunas dito sa ating kasalanan, sa ating maruming kalagayan. Katulad ni Isaiah, no? And then pangatlong bahagi, mga kapatid, matapos siyang makilala ang tunay na Diyos at makilala ang kanyang sariling kasalanan, ito naman mga kapatid, napakaganda ng kanyang response. Sa verse 8, sabi sa Isaiah chapter 6 verse 8, ang Diyos ay madawagan. Sabi po, matapos niyang maranasan yung kapatawaran ng Panginoon, sabi meron siyang maruming labi, sinungaling, mapanlait, mapandaya. Sabi sa verse 7, pinaso ng baga yung kanyang labi. At sabi, pagkatapos dineclare, sabi niya, napawi na ang kasalanan mo. So sa atin, hindi naman natin ito gagawin literal na para mapatawa tayo sa pagsisinungaling, kailangan pasuin ng baga. Hindi po. Ang kailangan po natin ang dugo ni Kristo na dumigi sa krus. Siya po ang naglilinis at nagpapatawad ng lahat ng ating mga kasalanan. At kung tinanggap na natin ang tunay na Diyos at ang kapatawaran na mula sa Panginoon Diyos, ito ang panawagan ng Panginoon. Verse 8, last verse. Narinig ko ang tinig ni Yahweh o tinig ng Panginoon. Ito ang panawagan ng Panginoon. Sino ang aking ipapadala? Sino ang aking susuguin? Mga kapatid, naniniwala ako na ang panawagang ito ng Panginoong Diyos ay hindi nagbabago mula noon hanggang ngayon. Sa puna ng tao po ay bumagsak sa kasalanan si Eva at si Adan. Ang tao ay napahiwalay sa Diyos. Patuloy na nananawagan ng Diyos sa sangkatauhan na tayo lumapit sa Kanya. Na tayo ay sumangguni sa Diyos. Tayo ay makipag-ayos sa Diyos. Manumbalik sa Kanya. At tayo ay sumunod sa Kanya. Kapag ang daan ng Panginoon ay daan ng katuwiran, daan ng katotohanan, daan ng buhay, hindi niya tayo ibig na maligaw o mapahamak. Yan po ang sabi ng Bible.
Pero kapag ang ating sariling daan lamang ating susundan, sabi ng Kawikaan, marami tayong inaakala natin ay tamang daan o matuwid na daan. Dapat nating lakaran o gawin. Pero ang dulo daw nun, sabi ng Kawikaan, ay kapakamakan. Kawikaan po. Pero, ang Panginoon ay nananawagan sa atin. Sinong susuguin ko at sinong yayaon sa ganang amin? Napakaganda po ng tugon dito ni Isaias. Ang pangatlong puntos natin, ang pagsunod sa tunay na Diyos. No? Maraming tao po ngayon pagal na sa buhay. Sinubukan na po ang lahat para guminhawa, para umayos, para maging mapayapa. Pero nakalulungkot kapag hindi po nahanap at nakilala ang tunay na Diyos. Humahantong lang po sa frustration, depression, disappointment sa buhay. No? Kaya napakahalaga makilala natin ang tunay na Diyos. Sapagkat ang tunay na Diyos, tayo po'y aakayin ito sa tunay at tamang daan, sa matuwid na daan. At sumunod man tayo sa Kanya, maglaan man tayo ng panahon, ng energy, ng resources natin, hindi po tayo malulugi, hindi ito masasayang. Sapagkat darating ang panahon, sabi ng Panginoon, lahat ito'y gagantimpalaan ng Panginoon. Ang pagsunod, mga kapatid, ito ay bunga ng isang tunay na nakakilala sa Panginoong Hesus. Ang pagsunod. Ito ang magiging bunga. Merong pagsunod sa kanyang buhay. Diba? Merong pagsunod. At ang sabi nga ng Panginoon sa John 15, verse 10, no? Kung nakita ng Panginoong Hesus, dinemonstrate na bago niya iutos. Mahal niya ang Ama, kaya bilang pagpapakita ng kanyang pagmamahal sa Ama, sinusunod niya ang kalooban ng Ama. At ano ba yung kalooban ng Ama? Kalooban ng Ama. Ang kanyang anak ay magdudusa, ihahandog ang kanyang sarili buhay doon sa krus para sa pagpapatawad ng kasalanan ng sangkatauhan. Na kahit mahirap, sinunod ng Panginoong Hesus ang daan na inihanda ng Panginoong Diyos sa kanyang harapan. So tayo din po ganun. Kung tatanong tayo, mahal ba natin ang Panginoon? Ay sure, sasagot natin, opo, mahal ko ang Panginoon. Pero para mapatunayang mahal natin ang Panginoon, ang sabi po ng Bible, no? Dito sa John 15 verse, sundin natin ang kanyang mga utos, sundin natin ang kanyang mga salita. O hindi lang po 10 ang utos sa Bible, napakarami po. Pero ang lahat po ng ibinigay na utos na ito ng Panginoon, hindi po natin sa ikasasama, ito sa ating ikapapahamak, hindi lahat ng ito ating ikakabuti. So mga kapatid, 3 bagay nakita natin dito, no? Ang pagkakilala sa tunay na Diyos ay pagkakilala rin sa ating sariling kasalanan. At ang pagkilala sa sariling kasalanan at pagkakilala sa ating Panginoong Hesus ay nagbubunga ng tunay na pagsunod sa Panginoon. Kapag kung sinasabi natin mahal natin ang Diyos pero hindi naman natin sinusunod ang kanyang mga salita, ang sabi po ng Bible, ay dinadaya lamang natin ang ating mga sarili. Pero mga kapatid, bilang pangwakas, basahin natin ang talata. Ano pong pamanhik dito ng Panginoon? Romans chapter 12, verse 1 and 2. Romans 12, verse 1 and 2. Romans 12, verse 1 and 2. And then susundan po natin ng Colossians 2, verse 6. Sabi po dyan ang salita ng Diyos sa verse 1 ng Roma. Sabi dyan, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanig sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal, kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamban. Verse 2, huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mapatid ninyo ang kalooban ng Diyos at kung ano ang mabuti at nakalulugod sa Kanya at talagang ganap. Huling talata, mga kapatid, dito tayo magwawakas. Colossians 2, verse 6. Ito pong hamon na iniiwan sa atin ang salita ng Diyos. Verse 6, yamang tinanggap ninyo Panginoong si Kristo Jesus. Mamuhay kayo sa parang dapat sa Kanya. Pagpalain po ng Diyos ang Kanyang mga salita. God bless you all, mga kapatid.